video natin ngayon. Ngayon magre-review na naman tayo ng isang product at alam ko madami nang gumawa ng review nito. Pero syempre, gusto ko pa din i-share yung naging experience ko about this product para yung may mga kapareho kong oil combination skin, malaman nila kung okay ba sa kanila tong Maybelline New York Dream Satin Skin Foundation. So, unahin na natin yung packaging. As always naman, na pag nagre-review ako is packaging yung una ko. So, ito yung packaging ng Maybelline. Alam ko familiar na kayo dito na wala siyang box, nasa glass bottle siya, meron siyang cup and pump na alam niyo namang gustong-gusto ko ng mga foundation na may pump. Pero kahit walang pump, I love foundation. Mahilig talaga ako sa foundation. Minsan lang nagpipigil ako ng sarili ko kasi gusto ko man silang bilhin lahat ng makita kong foundation. Kaya lang, nagiging practical na lang din ako minsan. So, by the way, kung medyo naiilang kayo kasi hindi match yung brows ko, may nire-review kasi akong product. So, every time I do review, full face yung ginagawa ko talagang review. So, diskarte na lang din. And, yun. So, yung packaging niya, meron siyang sticker dito. Clear lang naman. Tapos, doon nakasulat yung Maybelline New York, yung brand, yung line, Dream Satin Skin. And, mababasa nyo, SPF 24 PA++. So, napaka-helpful ng foundation na may SPF. Kasi, lalo dito sa bansa natin, it's a tropical country and talagang napakainit. So, prone talaga na sa sun damage yung skin natin. Kaya okay na okay yung mga SPF. Sabi nga, napaka-importante lalo sa ating mga Pilipina na wag mawawala yung sunblock sa daily routine natin. So, kung medyo nagpapabago-bago yung light and kung madilim, it's because gamit ko is natural light sa pag-video. Kaya minsan madilim-dilim siya. So, sa ilalim, makikita nyo yung shade ko, yung B4, yung shade number, and Air Whip Liquid Foundation. So, mamaya malalaman natin ano bang ibig sabihin ng Air Whip Liquid Foundation. Pagdating natin sa likod, may sticker pa din, pero white na. Maybelline New York Dream Satin Skin SPF 24 PA++. May barcode. Meron ding batch code. So, yan. Manufacturing date. Meron ding company details, which is Maybelline New York, USA. Then, yung ibig sabihin or claims ng Air Whip Liquid Foundation, our unique airsoft formula provides poreless, satin smooth looking skin, extraordinary coverage that does not clog pores, long-lasting and moisturizing all day. So, mamaya, malalaman natin, kasi suot ko na siya ngayon, malalaman natin sa mga updates kung totoo ba yung claims niya. It is made in China and 30 ml of product. Sa may gilid, ito, na peel off kasi. By the way, nabili ko to sa Watsons for 499 pesos. And meron siyang isang another sticker tungkol sa distributor to and customer care hotline or email. So, yun. By the way, sa pagre-review ko ng foundation, wala ako laging primer and I have acidic skin, lagi nyo yung tatandaan ha. And oily combination skin din ako. Marami ang problem sa face ko. Siguro kung napapanood nyo na yung mga dati kong review, alam nyo naman na siguro yan. And, yun, pare-parehong product yung ginagamit ko mula sa cleanser hanggang sa setting powder. Wala akong binabago para walang maging change sa effect ng skin ko yung mga foundation na nire-review ko. So, yun, ito yung clip ng pag-apply ko sa kanya. So, magpapampa ko nitong Dream Satin Skin sa back ng hand ko. So, yan. Ganyan yung one full pump. And kung mapapansin nyo, runny yung consistency niya. So, swatch ko sa face ko. And mapapansin nyo, mas light siya sa skin tone ko. It's because acidic skin ako. Kaya yung mga foundation, pag nag-oxidize siya, nagda-darken pa siya. So, kung pipiliin ko yung match sa skin tone ko, at the end of the day, magbumukha na akong grayish or nag-darken ako. So, yung shade ko is B4 and mapapansin nyo, meron siyang yellow or warm undertone na nagsusuit sa common Filipina skin tone. And, meron siyang smell, pero amoy lang ng parang cosmetics. Tapos, nawawala naman din kaagad.
Then, yung mga problem sa skin ko na dapat niyang takpan is, kung makikita, I have visible pores, I have dark under eyes, I have veinings dito, uneven din yung skin tone ko, kung makikita nyo. May mga pimple scars, may mga pimples din ako. Dry din yung ganito ko kasi nga nagpipil yung balat ko, and then ano pa ba? So, yun ata, redness and enlarge yung pores ko dito. So, apply ko na siya sa face ko using, magdadat muna ako sa kamay ko, and then i-blend ko siya ng Real Techniques Miracle Complexion Sponge. Yung one full pump ay natira pa. And siguro lagay natin sa neck. Kasi nga acidic yung skin tone ko. And mas light yung ginagamit kong foundation. Kaya kailangan i-blend sa neck para hindi maiwan yung neck natin, di ba? Parang may nararamdaman akong sting sa kanya. Dito, particular dito sa may enlarged pores ko. Dito sa mga enlarged pores. So, yun, medyo may sting. Sana hindi ako magkaroon ng allergy or anything. Kasi may nararamdaman akong sting sa kanya. Pero hindi naman to expired or whatsoever. Kasi manufacturing date is September 2015. So, ang shelf life ng foundation is 2 years. Then, ilang buwan ko pa lang mula nung nabuksan siya. Blend ko na siya ngayon. Patting motions lang. Kaya lang yung nakikitang nagdadrag ako kasi nga ikinakalat ko yung product. Pero, in patting motions pa din dapat. Para mas ma-press sa skin natin yung product. Sa ngayon, madali naman siyang i-blend. As you can see, medyo nagmukha ng flawless sa camera yung face ko. But, in reality, visible pa din yung pores. Nakikita pa din yung mga pimple scars ko. Hindi lang sa camera kasi medyo pa. Pero visible pa din yung pores ko. Pero yung redness, nabawasan niya na. Yung dark under eyes ko, hindi niya masyado nabawasan. As you can see, medyo may maitim pa. And nga pala, usual kong ginagawa pag nagre-review ako ng foundation is, binibuild ko yung coverage lalo sa under eye area kasi wala akong concealer. But this time, meron na akong nabiling concealer and bala ko din siyang gawa ng review. Kaya hindi natin yung gagawin. So, tulad nito, large pa yung pores ko, dun ko na lang gagawin yung pagbibuild ng coverage. And yung hindi pa nalagyan, yung natira sa back ng hand ko, ito, ilalagay ko siya sa pimple, sa large pores ko. Hindi ko alam kung makikita sa camera. Pero yan, idadot ko lang siya. So, sa ngayon, meron siyang medium coverage, natakpan niya naman yung mga redness, pero yung large pores ko is hindi pa mukhang flawless. So, yun lang. Ilagay ako na another layer and buildable naman. Madali pa din siyang i-blend kahit na nag-build na ng coverage. So, yan. Okay na siya. I think sa face ko, gagamit ako ng 2 pumps nitong Dream Satin Skin. Tapos, may natitira pa naman na konti. So, pwede nating ipang-build sa coverage. And then, ang finish niya is demi-matte. Buildable pa din yung coverage niya, medium to full for me. Demi-matte siya, and for me din, it's lightweight. So, okay na okay. Kaya lang, kung may sobrang itim na scars, or whatsoever, basta kung may sobrang itim, hindi niya yun kayang i-manage. Ito nga lang yung dark under eyes ko, hindi niya kayang takpan. So, yung mga dark spots tulad niyan, kailangan niya na color correcting. So, isiset ko na siya ng powder. 3:16 PM. Medyo late na din kasi ako nag-review. So, babalik na lang ako mamaya sa mga 8 o'clock na ng gabi. Then, kanina, no mga bandang 6:30, pawis na pawis talaga ako. Lalo nung dumating ako sa kapilya, pawis na pawis ako. Naka-aircon na, tas nagpapaypay pa din ako kasi super init. And ito yung panyo ko. Kung mapapansin nyo, meron siyang transfer. Ayan o. And, nung, edi pawis na pawis ako, tas parang naramdaman ko na medyo oily na yung T-zone ko. Yung T-zone ko lang naman, pero yung ganito is drier pa. Yun. Mga 7, ganun. Hinawakan ko ng kamay ko, then pagtingin ko, may transfer, lalo to itim yung kuko ko. So, yung dulo ng kuko ko, nakikita ko may foundation, nagta-transfer siya dun. So, medyo kinakabahan ako, kasi baka nag-wear off na. Pero, eto, magti-tissue ako ngayon. And tingnan natin ulit. Kasi kanina, di ba, nag-tissue na ako, mayroon ngang transfer.
Tapos ito nung pinagpawisan ako. Ganito lang ako mag-blot ng tissue. Parang pinipress ko lang dyan. Ito lang naman yung problem ko, yung T-zone ko. Sobrang init talaga kanina. Pero kahit papano, 'di ba, acidic yung skin tone ko. Yung shade ng foundation sa akin is hindi naman pinagpawisan yung ganito ko, pero trip ko lang punasan. Yung shade ng foundation, hindi siya ganun nag-oxidize sa akin. Kahit na acidic ako. Ganun na ganun pa din. O, kung tutusin nga, napakaputi pa ng face ko. Nagulat ako, puti pa din ng mukha ko. Kala ko nag-oxidize na, pero hindi pa pala. So, yun. After ng ilang hours, ito, yung tissue. Makikita nyo, grabe yung transfer. Kasi nga, pawis na pawis ako. Then, try natin ngayon mag-blot ng blotting paper. Kasi oily na nga yung T-zone ko. So, nire-review ko din yung suot ko na concealer ngayon, which is yung Fit Me. Then, mag-update din ako doon. So far, wala pa siyang problem. So, yung grabe, yung ilong ko talaga yung problema ko. Kasi, nag-oil nga. T-zone lang talaga. Pero ito, yung ganito ko, dry pa din. Tapos yung may part lang dito na medyo nag-oily, yung malalaking pores ko dito. O, tignan nyo, dumidikit siya. Kasi ewan ko kung pawis lang din, pero nag-blot na ako ng tissue. Then, i-blot ko na din yung side ng nose ko. By the way, nakalimutan ko sabihin kanina na itong Dream Satin Skin, medyo marami-rami din yung shades na available sa kanila. May PO1, may PO ganun-ganun, may O3, may O4. Pero sa blotting paper, hindi masyadong makita pero halos mapuno siya ng oil. Itong mga sides lang yung wala, pero may oil siya. And yan, medyo yung sa ilong ko nag-wear off na. Talaga nakita na yung mga blackheads ko. Yun dito. Ewan ko kung makikita sa camera, pero yung nagbabalat-balat dito sa may side ng nose ko. Medyo nag-wear off na yung foundation. Ayun lang, medyo nag-wear off lang yun dito, oh. Sige na nga, retouch na nga ako kasi medyo masagwa. Pero ito lang, yung sa nose area lang kasi nga lagi ako doon pinagpapawisan. And yung pang-retouch ko, yung powder pa din kanina, yung 3W Clinic. It's 8:05 mula nung na-retouch ko siya. And yun, babalik na lang ako mamaya sa update. So, hello, it's 11:49 PM. And ito na yung foundation sa mukha ko. Medyo oily na, pero hindi masyado nakita sa ilaw kasi sobrang harsh nung lighting. Pero oily na yung T-zone ko. Dito sa may area na to, medyo oily na din. Super init ngayon, napawisan talaga ako. Ngayon, magbablat na lang ako ng paper. Tapos, ito, non-stop yung pawis ko dito. Pero yung after siyang ma-retouch, medyo rub off na yung foundation. Medyo nakikita na yung balat ko. Nung nag-retouch ako, yung naging okay ulit. Pero ngayon, talagang nagra-rub off na siya. And super oily ng T-zone ko. Sabi ko nga, tignan nyo yun. Nakikita nyo yan, yung oil na yan. Sabi ko nga, I have oily combination skin. Which means, oily sa T-zone ko. Grabe yung T-zone ko. Mula na nag-oil siya nung, I think, mga 7 PM or 6:30 PM. Mga 2 hours after to sa face ko, nag-oil na agad. By the way, wala akong primer. And yung nose, yung area na to, oh. Oily na siya. So, yan. Napuno na yung oil blotting paper. And kailangan ko na ulit kumuha ng isa pa kasi nagta-transfer na siya sa kamay ko. Three to 4 oil blotting paper ang magagamit ko the whole day. And kung makikita nyo kasi masyado lang light pero maliwanag. Pero yung face ko, mapapansin nyo yan. Ayan, oh. Rub off na yung foundation, kung mapapansin nyo. Nag-rub off na siya, and hindi na ganun kaganda yung finish niya. It's been 3 hours, mahigit na. Magpo 4 hours na mula nung nag-retouch ako. Yung ilong ko, hindi na din siya ganun kaganda. As you can see, nakikita na, ayun o. Yung dryness, andun na siya. So, yan.
So, yun. Para mabilis na to, konting recap. Yung packaging, it's okay. The shade, it's okay. Maraming shade na pwedeng piliin and mostly mayroong yellow undertone. So, mapipili natin yung para sa shade natin. Yung price niya, it's okay for me. It's a decent foundation. Longevity. Yung mga iba kong review ng foundation, Milani and Revlon, 5 to 6 hours ata bago ako mag-retouch. And hindi ganito karaming oil yung nakuha ko. So, ito, for me, sa hindi siya good for oily skin. Okay ito pang dry skin kasi nga itong sa face ko dito wala pa ding pagbabago kasi nga sabi ko drier yung skin ko dito, wala siya masyadong oil. So, yan, okay na okay pa din siya. Pero yung dito sa T-zone ko, grabe. Nag-rub off na siya. Then, next, yung claims. Yung poreless, satin, smooth looking skin, ma-achieve mo siya pag siguro mga twice ka nang mag-layer ng foundation. 2 layer ng foundation ang kailangan para ma-achieve mo siya, lalo kung ganito ka problematic yung skin mo. Next is yung coverage. It has medium coverage. Long-lasting and moisturizing all day. I think moisturizing pwede kasi nga super nag-oil yung face ko. Pero yung long-lasting, tingin ko hindi. Kasi lagi siya nagtatransfer. So, every time na magtatransfer siya, ma-rub off yung foundation and ang tendency, wala nang matitira sa face mo. Tulad nga niya, nag-retouch ako after 3 hours. Kailangan ko na mag-retouch. Kaya nga lang umuwi ako ng 8. So, mga 4 hours bago ako nakapag-retouch. So, yun. Kung i-rate ko na lang siya, I think 4 out of 5 na lang. Kasi magandang coverage, kailangan madali siyang i-build, yung price niya is okay lang naman, madaling mahanap. Pero kung tatanungin siya sa talagang oily skin, hindi oil combination skin, hindi talaga siya okay kasi talaga mag-oil ka. Pero kung tulad ko naman na dito lang sa T-zone, oilyhan, and nga pala yung kanina nag-retouch ako, T-zone lang. So, ito hindi ko to ni-retouch. T-zone lang talaga. So, yung T-zone lang problema ko. Pang oily combination skin, 4 stars. Pero kung oily skin ka, hindi to okay sa'yo. Hindi mo magugustuhan. Dry skin, okay na okay. Kasi namo-moisturize niya nga yung face. And meron siyang konting oil na kasama. So, yun yung review ko about this foundation. Kung medyo lutang-lutang na, it's because inaantok na ako kasi nga magto-12 na. So, yun. Thank you for watching.